Isang magandang araw sa inyong lahat. Ating pagpapatuloy ang pagbasa ng Biblia bilang 48 sa aking video. Ito'y magsisimula sa unang Samuel, Kapitulo 13 hanggang Kapitulo 31. Ang paghahari ni Haring Saul. Si Saul ay may 40 taong gulang nang siya ay magpasimulang maghari at siya ay nagharing 2 taon sa Israel. At pumili si Saul para sa kanya ng 3,000 lalaki sa Israel na ang 2,000 ay kasama ni Saul sa Mikmas at sa bundok ng Bethel. At ang 1,000 ay kasama ni Jonathan sa Gabaa ng Benamin at ang labis ng bayan ay sinugo niya bawat isa sa kanyang tolda. At sinaktan ni Jonathan ang pulutong ng mga Filisteo na nasa Geba at nabalitaan ng mga Filisteo. At hinipa ni Saul ang pakakak sa buong lupain na sinasabi marinig ng mga Hebreyo. At narinig nga ng buong Israel nang sabihin na sinaktan ni Saul ang pulutong ng mga Filisteo at ang Israel naman ay naging kasuklam-suklam sa mga Filisteo. At ang bayan ay nagpipisan na sumunod kay Saul sa Gilgal. At ang mga Filisteo ay nagpupulong upang lumaban sa Israel, 30,000 karo at 6,000 mga ngabayo. At ang bayan na gaya ng buhangin na nasa baybayin ng dagat sa karamihan. At sila'y umahon at umantong sa Mikmas, sa dakong silanganan ng Betaben. Nang makita ng mga lalaki ng Israel na sila'y nasa kagipitan, sapagkat ang bayan ay napipigati. Ang bayan nga ay nagkubli sa mga yungib at sa mga tinikan at sa mga bato at sa mga katibayan at sa mga hukay. Ang iba nga sa mga Hebreyo ay tumawid sa Jordan na patungo sa lupain ng Gad at ng Galaad. Ngunit si Saul ay nasa Gilgal siya at ang buong bayan ay sumunod sa kanya na nanginginig. At siya ay naghintay ng 7 araw ayon sa tagdang panahon na tinagda ni Samuel. Ngunit si Samuel ay hindi naparoon sa Gilgal at ang bayan ay nangangalat sa kaniya. At sinabi ni Saul, dalhin dito sa akin ang handog na susunugin at ang handog tungkol sa kapayapaan. At kanyang inihandog ang handog na susunugin. At nangyari na pagkatapos niyang may handog ang handog na susunugin, narito si Samuel ay dumating at lumabas si Saul na sinalubong siya upang bumati sa kanya. At sinabi ni Samuel, ano ang iyong ginagawa? Ano ang iyong ginawa? At sinabi ni Saul, sapagkat akin nakita na ang bayan ay nangangalat sa akin at hindi ka dumarating sa matagdang araw at ang mga Pilisteo ay nagpupulong sa Mikmas. Kaya aking sinabi, ngayon lulusungin ako ng Pilisteo sa Gilgal at hindi ko pa mamanhik ang kagalingan sa Panginoon. Ako ay nagpumilit nga at inihandog ko ang handog na susunugin. At sinabi na Samuel kay Saul, gumawa kang may kamangmangan, hindi mo ginana ang utos ng Panginoon mong Diyos na inutos niya sa iyo, sapagkat itinatag sana ng Panginoon ang kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. Ngunit ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian. Ang Panginoon ay humanap para sa kaniya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso at inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kanyang bayan sapagkat hindi mo ginanap ang inuutos ng Panginoon sa iyo. At bumangon si Samuel at umahon siya mula sa Gilgal hanggang sa gabahan ng Benamin. At binilang ni Saul ang bayan na nakaharap sa kanya na may 600 lalaki. At si Saul at si Jonathan na kanyang anak at ang bayan na nakaharap sa kanila ay tumigil sa Geba ng Benamin, ngunit ang mga Filisteo ay humantong sa Mikmas. At ang mga mananamsam ay lumabas na 30 sa kampamento ng mga Filisteo.
at ang 10 ay lumiko sa daan na patungo sa Opra na patungo sa lupain ng Sual. At ang 10 ay lumiko sa daan na patungo sa Beth-horon at ang 10 ay lumiko sa daan ng hangganan na humaharap na palusong sa libis ng Seboim sa dakong ilang. Wala ngang panday na masumpungan sa buong lupain ng Israel, sapagkat sinasabi ng mga Filisteo, baka ang mga Hebreyo ay gawa nila ng mga tabag o mga sibat. Ngunit nilusong ng lahat ng mga taga-Israel ang mga Filisteo upang ihasa ng bawat lalaki ang kanyang pangararo at ang kanyang asarol at ang kanyang palakol at ang kanyang piko. Ngayon mayroon silang pangkikil sa mga piko at sa mga asarol at sa mga kalaykay at sa mga palakol at upang ipanghasa ng mga panundot. Sa gayon na nangyari na sa araw ng pagbabaka ay wala kahit tabak o sibat mang masumpungan sa kamay ng sinuman sa bayan ng kasama ni Saul at ni Jonathan, kundi si Saul at si Jonathan na kanyang anak ang kinasumpungang lamang. At ang pulutong ng mga Pilisteo ay lumabas na patungo sa daanan ng Mikmas. Unang Samuel Kapitulo 14. Nangyari nga isang araw na si Jonathan na anak ni Saul ay nagsabi sa bataan na tagadala ng kanyang sandata, halika at tayo'y dumaan sa pulutong ng mga Filisteo na nasa dakong yaon, ngunit hindi niya pinagbigay alam sa kanyang ama. At tumigil si Saul sa kaduluhang bahagi ng Gabaa sa ilalim ng puno ng granada na nasa Migron. At ang bayan ay nasa kanya ay may 600 lalaki. At si Akias na anak ni Akitob, na kapatid ni Ikabot, na anak ni Pinis, na anak ni Eli, na saserdote ng Panginoon sa Silo, ay nagsusuot ng epod at hindi nalalaman ng bayan na si Jonathan ay yumaot. At sa pagitan ng mga daanan na pinagsikapan ni Jonathan ng pagdaanan ng pulutong ng mga Filisteo ay mayroong isang tila tukang bato sa isang dako at isang tila tukang bato sa kabilang dako. At ang pangalan ng isa ay Boses at ang pangalan niyaon isa ay Sene. Ang isang tila tuka ay pataas sa hilagaan sa tapat ng Mikmas at ang isa ay sa timugan sa tapat ng Gabaa. At sinabi ni Jonathan sa bataan na tagadala ng kanyang sandata, halika kayo at tayo ay dumaan sa pulutong ng mga hindi tuling ito. Marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin sapagkat hindi maliwag sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti. At sinabi sa kanya ng tagadala niya ng sandata, gawin mo ang buong nasa loob mo, lumiko ka, narito ako'y sumasayo ayon sa nasa loob mo. Nang magkagayoy sinabi ni Jonathan, narito tayo dumaan sa mga lalaking yaon at tayo pakikilala sa kanila. Kung kanilang sabihin ganito sa atin, kayo'y maghintay hanggang sa kami ay dumating sa inyo, ay maghihintay nga tayo sa ating dako at hindi natin aahunin sila. Ngunit kung kanilang sabihin ganito, ahunin ninyo kami, aahon nga tayo sapagkat ibinigay sila ng Panginoon sa ating kamay at ito ang magiging tanda sa atin. At kapwa nga sila napakilala sa pulutong ng mga Filisteo. At sinabi ng mga Filisteo, narito ang mga Hebreo na lumabas sa mga hukay ng kanilang pinagtaguan. At sumagot ang mga lalaki sa pulutong kay Jonathan at sa kanilang tagadala ng sandata. At sinabi, ahunin ninyo kami at pagpapakitaan namin kayo ng isang bagay. At sinabi ni Jonathan sa kanyang tagadala ng sandata, umahong ka na kasunod ko sapagkat ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Israel. At gumapan si Jonathan ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa at ang kanyang tagadala ng sandata ay kasunod niya. At sila'y nangabuhal sa harap ni Jonathan at ang mga yao'y pinagpapatay ng kanyang tagadala ng sandata na kasunod niya. At yaon ang unang pagpatay ng ginawa ni Jonathan at ang kanyang tagadala ng sandata sa may 20 lalaki sa may pagitan ng kalahating akre ng
lupa. At nagkaroon ng panginginig sa kampamento, sa parang at sa buong bayan ang pulutong at ang mga mananamsam ay nagsipanginig din, lumindol, sa gayoy nagkaroon ng totoong malaking pagkayanig. At ang mga bantay ni Saul sa Gabaa ng Benjamin ay tumanaw, at narito ang karamihan ay nawawala at sila ay naparot parito. Nang magkagay sinabi ni Saul sa bayan na kasama niya, magbilang kayo ngayon at inyong tingnan kung sino ang umalis sa atin. At nang sila ay magbilang, narito si Jonathan at ang kanyang tagadala ng sandata ay wala roon. At sinabi ni Saul kay Akias, dalhin niyo rito ang kaba ng Diyos, sapagkat ang kaba ng Diyos ay nandoon ng panahon niyon sa mga anak ni Israel. At nangyari samantalang nagsasalita si Saul sa saserdote na ang kaingay na nasa kampamento na ng mga Pilisteo ay lumala ng lumala. At sinabi ni Saul sa saserdote, lurong mo ang iyong kamay. At nagpipisa si Saul at ang buong bayan na nasa kanya at naparoon sa pakibaka. At narito, ang tabak ng bawat isa ay laban sa kanyang kasama at nagkaroon ng malaking pagkalito. Ang mga Hebreyo nga na napa sa mga Pilisteo ng una na umahong kasama nila sa kampamento mula sa palibot ng lupain ay nagsibalik pa rin na nakipisan sa mga Israelita na kasama ni Saul at ni Jonathan. Gayon din ang mga lalaki sa Israel na nagsikubli sa lupay maburol ng Ephraim, na nang kanilang mabalita na mga Pilisteo ay tumakas, ay nakihabol pati sila sa kanila sa pakikipagbaka. Gayon niligtas ng Panginoon ang Israel ng araw na iyon at ang pagbabaka ay napalipat sa Bet-aben. At ang mga lalaki sa Israel ay namanglaw ng araw na iyon sapagkat ibinilin ni Saul sa bayan na sinasabi, sumpain ang lalaki na kumain ng anumang pagkain hanggang sa kinahaponan at ako ay nakaganti sa aking mga kaaway. Sa gayoy, wala sino man sa bayan na lumasap ng pagkain. At ang buong bayan ay naparoon sa gubad at may pulot sa ibabaw ng lupa. At nang dumating ang bayan sa gubad, narito ang pulot ay tumutulo, ngunit walang tao na naglagay ng kanyang kamay sa kanyang bibig, sapagkat ang bayan ay natakot sa sumpa. Ngunit hindi narinig ni Jonathan nang ibilin ng kanyang ama sa bayan na may sumpa, kaya't kanyang iniunat ang dulo ng tungkod na nasa kanyang kamay at isinagi sa pulot, at inalagay ang kanyang kamay sa kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Nang magkagay, sumagot ang isa sa bayan at nagsabi, ibiniling mahigpit ng iyong ama sa bayan na may sumpa na sinasabi, sumpain ang tao na kumain ng pagkain sa araw na ito, at ang bayan ay pata. Nang magkagay, sinabi ni Jonathan, binagabag ng aking ama ang lupain. Tingnan ninyo, sinasamo ko sa inyo kung paano ang aking mga mata ay lumiwanag sapagkat ako'y lumasa ng kaunti sa pulot na ito. Gaano pa kaya kung ang bayan ay kumain may kalayaan ngayon sa sasamsam sa kanilang mga kaaway na kanilang nasumpungan, sapagkat hindi nagkaroon ng malaking patayan ngayon sa gitna ng mga Filisteo. At kanila sinaktan ang mga Filisteo ng araw na iyon mula sa Mikmas hanggang sa Ahalon, at ang bayan ay totoong pata. At ang bayan ay dumalungong sa Samsam at kumuha ng mga tupa at mga baka at mga guyang baka at mga pinatay sa lupa at kinain ng bayan pati ng dugo. Nang magkagayoy kanilang isinaysay kay Saul na sinasabi, narito ang bayan ay nagkakasala laban sa Panginoon sa kanilang pagkain ng dugo. At kanilang sinabi, kayo'y gumawang may paglililo. Inyong igulong ang isang malaking bato sa akin sa araw na ito. At sinabi ni Saul, magsikalat kayo sa bayan, at inyong sabihin sa kanila, dalhin sa akin dito ng bawat tao ang kanyang baka, at ng bawat tao ang kanyang tupa,
at patayin dito at kanin, at huwag ng kanyang baka ng gabing yaon at pinatay roon. At nagtayo si Saul ng isang dambana sa Panginoon. Yaon ang unang dambana na tinayo niya sa Panginoon. At sinabi ni Saul, ating lusungin at sundan ang mga Pilisteo sa kinagabihan at atin silang samsaman hanggang sa pagliliwanag sa umaga, at huwag tayo maglabi ng isang tao sa kanila. At kanilang sinabi, gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo. Nang magkagayoy sinabi ng saserdote, tayo'y lumapit dito sa Diyos. At si Saul ay humingi ng payo sa Diyos, lulusungin ko ba na susundan ang mga Pilisteo? Ibibigay mo ba sila sa kamay ng Israel? Ngunit hindi siya sinagot ng araw na iyon. At sinabi ni Saul, lumapit kayo rito, kayong lahat na puno ng bayan, at maalaman at makita kung saan nanggaling ang kasalanan ito sa araw na ito. Sapagkat buhay nga ang Panginoon na nagliligtas sa Israel, na kahit si Jonathan ang aking anak ay walang pagsalang mamamatay. Ngunit walang tao sa buong bayan na sumagot sa kanya. Nang magkagayo sinabi niya sa buong Israel, lumagay kayo sa isang dako, at ako at si Jonathan na aking anak ay lalagay sa kabilang dako. At sinabi ng bayan kay Israel, gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo. Kaya sinabi ni Saul sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, turo mo ang matuwid. At si Jonathan at si Saul ay napili, ngunit ang bayan ay nakatanan. At sinabi ni Saul, pagsapalaran ninyo ako at si Jonathan na aking anak. At si Jonathan ay napili. Na magkagay sinabi ni Saul kay Jonathan, saysayin mo sa akin kung ano iyong ginawa. At sinaysay ni Jonathan sa kanya at sinabi, tunay na ako'y lumasa ng kaunting pulot sa dulo ng tungkod na nasa aking kamay, at narito ako'y marapat mamatay. At sinabi ni Saul, gawin gayon ng Diyos at lalo na, sapagkat ikaw ay walang pagsalang mamamatay, Jonathan. At sinabi ng bayan kay Saul, mamamatay ba si Jonathan na gumawa nitong dakilang kaligtasan sa Israel? Malayo nawa buhay ang Panginoon. Hindi malalaglag ang isang buhok ng kanyang ulo sa lupa sapagkat siya gumawa ng kasama ng Diyos sa araw na ito. Sa gayoy iniligtas ng bayan si Jonathan na anupat siya ay hindi namatay. Nang magkagay umahon si Saul na mula sa pagsunod sa mga Pilisteo at ang mga Pilisteo ay naparoon sa kanilang sariling dako. Nang masakop nga ni Saul ang kanilang kaharian sa Israel, ay bumakas siya laban sa lahat niyang mga kaaway, sa bawat dako laban sa Moab at laban sa mga anak ni Ammon at laban sa Edom at laban sa mga hari sa Soba at laban sa mga Pilisteo. At saan man siya pumihit ay kaniyang binabagabag sila. At kanyang ginawang may katapatan at sinaktan ang mga Amalekita at iniligtas ang Israel sa mga kamay ng mga sumamsam sa kanila. At mga anak nga ni Saul ay si Jonathan at si Isui at si Melchizua, at ang pangalan ng kanyang dalawang anak na babae ay ito. Ang pangalan ng panganay ay Merab at ang pangalan ng bata ay Michal. At ang pangalan ng asawa ni Saul ay Ahinoam na anak ni Ahimaas, at ang pangalan ng kanyang kapitan sa hukbo ay Abner na anak ni Ner, amain ni Saul. At si Cis ay ama ni Saul. At si Ner na ama ni Abner ay anak ni Abiel. At nagkaroon ng mahigpit ng pagbabaka laban sa mga Pilisteo sa lahat ng mga araw ni Saul. At sa tuwing nakakita si Saul ng sino mga makapangyarihang lalaki o ng sino mga matapang na lalaki, kanya pinagsasama.